Bukod sa konsultasyon, may libreng gamot at may libreng pagpapalaboratorio. Yes, oo. Kaya ang mahalaga dyan, Ma'am Cathy, Ma'am Shirley, ay tayo po'y magparehistro sa konsulta package provider. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Pag-uusapan po natin ang mga benepisyo ng mga senior citizen na makukuha po nila mula sa PhilHealth. Yes, Ma'am Cathy. Ma'am Cathy. No problem. Ma'am Shirley. Makakasama na po natin bukas si Ma'am Cathy. Anyway, bigyan daan po muna natin ang ilang mga paraan para makapagtanong ang atin pong mga kapuso. Para sa inyong mga tanong tungkol sa issue na tinatalakay ngayon sa SOS, Serbisyo on the Spot, mag-text sa 0917-594-5941 o tumawag sa 8373-1705. Ito ang numero na inyong tatawagan, 8373-1705 o mag-text sa 0917-594-5941. Sir Ray, sigurado ako hindi lamang mga senior citizen ang magtatanong ngayong dito po sa Alagang PhilHealth, pero ang atin lahat po ng mga PhilHealth members, anumang edad, anuman ang sitwasyon sa buhay, saan man naroon, magtatanong po yan ngayong hapon. Yes, we are happy, Ma'am Shirley, na nandito tayo kasi alam talaga natin. Alam namin sa PhilHealth, napakarami po na sumusubaybay po sa programang ito. That's why we are glad to be here para po sagutin po yung mga tanong ng kababayan natin. Mga nakatatanda sa mga senior citizen. Yes. Meron at meron pa rin pong matatanggap ang mga senior citizen mula po sa PhilHealth. Ay, opo, meron po, no? Kasi alam mo, Ma'am Shirley, kahit na bago pa man na-enact yung Universal Healthcare Law noong 2019, ay meron na pong mandatory na coverage, no, para sa senior citizens. Ito po ay by way of Republic Act 10645 na nagsasabi lahat po ng mga Pilipino 60 years old and above, no, ay dapat po ay merong PhilHealth. So kung sila po ay hindi naman member ng alinman sa mga membership categories ng PhilHealth, sila po ay mapapabilang as senior citizen members at ang kanila pong taunang premium contribution ang nagbabayad national government. So taon-taon ay nagre-release ang national government at yan ay sa pamamagitan o sa atas ng General Appropriations Act o yung budget law. So, ibig sabihin, Sir Ray, kung hindi isang nakatatanda, umabot na ng 60 years old, pero hindi po miyembro ng PhilHealth, pero ayun, 60 years old na, at nangailangan na ospital, gusto sanang malaman kung meron po siyang benefit mula po sa PhilHealth. Well, una, Ma'am Shirley, ayon sa Universal Healthcare Law, tayong lahat ng mga Pilipino, automatic members na po ng PhilHealth. Okay, so, number one. Alisin na natin yung agam-agam. Basta Pilipino ka. Hindi ako nakapagbigay, hindi ako miyembro, di ba? Hindi. Miyembro na tayo lahat. Sinabi na yan sa UHC law. O kaya hindi nung kanyang kabataan, hindi nakapag-contribute, di ba? Tama. Ngayon, ang kailangan na lang po, mahalaga lang sa ating lahat, ay registered tayo sa programa. Nang sa gayon, may record tayo na madali pong ma-check, no? Anytime na tayo po ay mag-a-avail ng benefit. Magpa-register lang. Yes. Yun lang ang hinihingi. Yes, so case ng mga senior citizens, di ba, pagka nagsi-senior citizen, pumupunta agad sa munisipyo, no? Opo. Magpa-file na tayo ng para dun sa kanilang senior citizens card. Mabanggit nyo na ngayon yan. Para dun sa mga OSCA, pumupunta sila sa OSCA, di ba? Office of the Senior Citizen. Yes, oo. So, kasama na rin po natin gawin yung magparehistro sa PhilHealth. So, kung kayo po senior na, in fact, kahit wala pa ho kayong OSCA ID senior citizen card. Pwede na kasi, syempre, hambawa, dalhin nyo sa amin yung birth certificate po ninyo. Birth certificate lang kailangan. Yung birth certificate dapat may dala. Lang. Para makita natin, makwenta talaga natin kung senior na. Senior ka na nga ba? Pwede na nating i-facilitate yung registration nila sa Senior Citizens Program ng PhilHealth. Totoo. Pero, meron ding iba tayong pamamaraang ginawa. Ang ginawa natin, nakipag-partner tayo sa mga OSCA
sa mga bawat munisipyo, yung mga OSCAN tumutulong sa atin para sa registration ng mga senior citizens nila sa kanilang mga lokalidad. Sila nang bahala Yes. na magpa-register. Yes. At ang ikinaganda rin naman, sabihin mo nang ma-hospital ka, sasabihin mo lang sa admissions. Doon sa admissions office, pa-check lang po ng PhilHealth ko. Ayan, para doon na mismo, sila na mismo yung mag-check na rin. Nang sa gayon, coordinated. Alam mo, yung mga hospitals, alam na alam nila kung anong gagawin pagka senior citizen na yung pumasok sa loob ng facility, no? Opo. Alam nila yan. At pati na yung kalakip na PhilHealth benefit nila. Meron din pong PhilHealth office sa mga ospital. Doon ka pupunta mismo, Well, PhilHealth. Or hindi officer, sorry, pero isang may section, booth, section. May section. Normally, sa billing section yan, no, Ma'am Nasa Shirley? billing po, nasa admissions, o nasa billing section. At Tama. merong mga staff ng hospital na nag-aasikaso sa mga pasyente, including senior citizens. Yes, No? At alam nila kung anong gagawin pag senior citizen na. No? So talagang i-grant nila yung PhilHealth benefit. At senior citizen benefit meron din. Correct. Oo. Pero bago yung senior citizen benefit nila, yung kanilang VAT exemption No. Aalisin muna yon. Tapos senior citizen discount. Discount. Saka ngayon papasok yung PhilHealth benefit. So yung tatlong yan, hihingin nyo po Yes. sa billing section ng ospital. Ang kagandahan pa, Ma'am Shirley, kung nasa pampublikong pasilidad yung senior citizen natin, no balance billing na po sila. Wala na silang babayaran pagkatapos may mabawas lahat yung tatlong yon. Yes, Talaga, yes. wow. Oo. Ang ganda naman. Ang ganda, Sir Ray. Okay, so bukod po dito sa, nakahanda na, no? Alam na ng mga senior citizen na sila po ay automatic, hindi lang, lahat naman na tayo automatic members ng PhilHealth kahit hindi po nakapagpundar, sabihin na natin, ng kanilang kabataan. Meron po tinatawag na lifetime member para sa mga senior citizen. Ano naman pong pinagkaiba nun? Okay, ang kaibahan ay yung mga lifetime members, sila po yung mga miyembro, mapa-employed man o mapa-self-employed, na pagka dumating na, tayong lahat ng mga PhilHealth members, kapag tayo po ay umabot na sa age of retirement, which is generally 60 years old, at nakabayad tayo ng hindi bababa sa 10 years worth of contributions. So, yun yung dalawang conditions that will qualify one to become a lifetime member. Okay. So, Ganda. lahat tayo yan, no? Lahat tayo. So, hindi lang mga senior citizen, kung hindi lahat tayo, pagka na-meet na natin yung dalawang conditions na yan, panghabang buhay na po tayong covered ng PhilHealth, hindi na po tayo nagbabayad ng contribution. Kahit yung national government sa case ng senior citizens, hindi na rin po. Basta na-meet na yung dalawang conditions na yan. Okay, sir, ano naman po ang iba't ibang mga programa ng PhilHealth para po sa mga senior citizen? Una, syempre, kapag kailangan na ma-admit, no, yung mga senior citizens, no, at kailangan nilang ma-hospitalize, meron silang inpatient care benefit package. Ano man ang kanila pong sakit, no, depende sa final diagnosis ng doktor po, yun yung susundin ng PhilHealth kung ano yung benefit na ibabawas sa kanilang total hospital bill. Ngayon, itong PhilHealth benefit na ito ay dapat ibawas matapos na ibawas yung VAT exemption nga, yung senior citizen discount, saka pa lang yung PhilHealth. Ngayon, ang intindihan natin with the public facilities, Ma'am Shirley, is that dapat no balance billing na. So yan ang napakagandang programa natin para sa mga minamahal nating mga katandaan, no, nasa elderly sector. So, syempre bukod dyan, on an outpatient basis, hindi naman laging kailangan confined. Halimbawa, magpapakatarata, yung cataract extraction, that is covered by PhilHealth. No? So, per eye ang coverage natin dyan. So, halimbawa, magpapadialysis si lolo o si lola, sila po ay covered din. Okay. Oo, ng PhilHealth. Meron din tayong Z-benefit packages. Halimbawa, kailangan magpa-opera. Halimbawa, yung coronary artery bypass graft surgery, no? So, o kaya magpapa-kidney transplantation, entitled din ang atin pong mga senior citizen members sa lahat po ng mga benepisyong ito. So, suffice it to say, kung ano ang meron na benefit package ng PhilHealth, basta kinailangan ng ating senior citizen, magagamit po nila yon. Isa pa sa mga katanungan natin, maaari bang magdeklara ng dependent?
O syempre naman. Kasi yun. yung senior Siyempre, citizen, masagot yan. as principal members, Opo. pribilehiyo po ninyo na Yan. mag-declare ng dependent basta qualified, Ma'am Shirley. Uy, may qualification. Ano po ang Oo. qualification? Halimbawa, kung may asawa, dapat legal yung asawa. Okay. Legal spouse. No? Ikalawa ay mga anak Sa below mga 21 years of age. Dapat 21 and below. Below 20. 21. Below 20. 20 and below. No? Opo. So, yan po. Pwede niyong i-declare sila as your dependents kahit na illegitimate children, kahit adopted or foster children, pwede pong i-declare basta below 21 of age. Okay. So, at least yung mga PhilHealth members na mga senior citizen, pwede pa rin ho kayo mag-declare ng O dependent. kasama sa privilege po nila yon Oh, as ang ganda. members of PhilHealth. Naiba po ba ang konsulta package dyan ng PhilHealth? Ano naman yung konsulta? Ang konsulta package natin, ito yung Opo. ating primary care benefit package kung saan libre po dito yung pagpapakonsulta Yan. sa isang primary care provider. First step yun pagpapakonsulta. Yes, oo. At magkano ang check-up, di ba? Sa panahon natin ngayon. Pero alam nyo po ba na sa konsulta package ng PhilHealth, yung konsulta kasi, ibig sabihin yan, konsultasyong sulit at tama. So, ilan sa mga serbisyong binabayaran ng PhilHealth, no, kada pasyente, kada taon, ay yung libreng consultation. Libre po ito. Oo. Ikalawa, kung depende sa condition ng pasyente, halimbawa siya ay diabetic o siya ay hypertensive, meron pong mga gamot na available para sa kanila. Kasi ang layunin natin, makatulong tayo sa mga kababayan natin na sa halip na bumuti yung kanilang condition. Opo. At kailangan nila tuloy-tuloy sa kanilang maintenance. So kung diabetic yung pasyente, naku po, magparehistro na po kayo sa konsulta provider na inyo pong napili para po yung inyo pong maintenance, no? Diabetes, hypertension o kaya may hika, no? Meron po kasi may 21 medicines, no, na covered po diyan. At ikalawa, pangatlo, kung kinakailangan magpa-laboratorio ng pasyente, meron tayong 15 laboratories na libre basta po ire-recommenda ng doktor. So, bukod sa konsultasyon, may libreng gamot at Meron. may libreng pagpapalaboratorio. Yes, Yan. oo. Kaya ang mahalaga Laboratory dyan, Ma'am tests. Cassie, Ma'am Shirley, ay tayo po'y magparehistro sa konsulta package provider na pipiliin po natin. Okay, so magparehistro po muna, maliwanag yan. May nagtatanong din po, very fast lang pong katanungan. Paano po sa mga hospital bills na ayaw naman pong mga hospital o facilities, healthcare facilities na hindi po ino-honor o ibinibigay, ibinabawa sa senior citizen sa final hospital bill, yung nabanggit ninyong VAT exemption, senior citizen discount, at saka PhilHealth benefit? Well, alam nyo po, una, bawal po yon. Kaya maganda po na itanong nyo yan. Ngayon, para po sa inyong complaint, kasi i-encourage natin kayo na mag-file po ng complaint para po maiimbestigahan ng PhilHealth at maa-actionan po natin yung ospital kung meron mang gumagawa po niyan. Tumawag pa rin po kayo dito sa ating Action Center sa 8662-2588. Any time of the day, Ma'am Shirley. Any time of the day, 24 hours. May sasagot po sa kanilang tawag. Okay. May isang habol na katanungan naman po. Yung po bang, dahil senior citizen at benefits sa mga senior citizen ang pinag-uusapan, pati po ba hearing aid? Sako po ng benepisyo mula po sa PhilHealth. Thank you, no. Meron po tayong benefit na covered po yung hearing aid, no. Pero sa ngayon ay ito yung para sa mga bata sa ilalim pa rin ng ating Z benefit package, no. Okay. So ito yung Z benefit for children with hearing impairment, maaari ma-avail ito sa mga contracted facilities natin ng mga batang may hearing impairment. So, kaya lang, kailangan siyempre may assessment muna na maisasagawa bago sila makita kung sila'y qualified dito sa package na ito. May requirements, no, na kailangan daanan. Yeah. Yung mga nakatatanda po. Well, sa ngayon ay wala pa. Okay. Pero siyempre, isa sa mga pwedeng pag-aralan ng PhilHealth. Marami tayong kailangang pag-aralan at i-include sa ating benefit packages. Pero wag po kayong mag-alala sapagkat ayon sa UHC law, talagang ang ating benefit packages, yan ay palawak po yan, hindi po yan paurong. Of course, yan ang ating inaasahan at nakikita naman po natin sa mga benepisyong inihatag po sa atin ni Ginoong Ray Balenya. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito,
nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!